Nagde-date ang mag-asawang ito, tapos biglang may lumabas na lalaki at hinalikan ang dalaga. Hindi maintindihan ng nobyo ang nangyayari. Mabilis niyang pinigilan si Han-gi, pero mahigpit pa rin niyang hinawakan ang dalaga at hindi binitawan. Ang galit na nobyo ay pumulot ng basurahan sa gilid ng kalsada at hinampas ng malakas si Han-gi. 10 minuto ang nakalipas, kumain si Han-gi ng maruruming skewer habang naglalakad sa kalye. Hindi sinasadyang nakita niya ang isang batang babae na nakaupo sa isang upuan. Sa isang tingin lang, na-in-love si Han-gi sa kanya. Yung magandang muka at hubog ng katawan, kasama ng mahabang payat na binti. Ito kaya ang maalamat na one-sided view? Nakatatak sa isipan ni Han-gi ang bawat ekspresyon ng dalaga. Bigla siyang naglakad papunta sa babae, tapos tahimik na umupo sa tabi niya. Nakaupo ang babae at naghihintay sa kanyang kasintahan. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang kasintahan. Pagkababa ng telepono, napagtanto ng dalaga na nakatitig sa kanya si Han-gi. Natakot siya at dali-daling inayos ang mga gamit niya at umalis. Sa oras na ito, dumating sa wakas ang kasintahan. Galit na sabi ng dalaga na may tiyuhin na panay ang tingin sa kanya. Sinadya ni Han-gi na umalis. Ngunit ang pagtingin sa taong nasa puso mo ay nakikipagtalik sa ibang lalaki. Agad na tumalikod na galit. Kahit anong gawin ng nobyo, hindi niya pakakawalan ang dalaga. Galit niyang sinuntok si Han-gi sa muka. Parehong natakot at galit ang dalaga. Natupad ni Han-gi ang gusto niyang gawin. Balak niyang bumalik para maligo at matulog. Pinagalitan ng dalaga si Han-gi at pinilit itong humingi ng tawad sa kanya. Pinigilan siya ng kanyang nobyo, ngunit ayaw niyang makinig. Walang sorry, no go. Hindi na masyadong pinansin ni Han-gi kaya tumalikod na siya at umalis. Maya-maya lang, may sumulpot din na kawal. Pinilit nilang humingi ng tawad si Han-gi sa dalaga bago umalis. Si Han-gi ay orihinal na isang gangster, kaya normal lang ang pakikipag-away sa kanya. Nagmadali siyang makipaglaban sa ilang kawal, ngunit ang kalaban ay mas marami, kaya sa huli ay nahuli muli si Han-gi. Pinilit ng sundalo si Han-gi na humingi ng tawad sa dalaga. Pero hindi pwede si Han-gi. Hindi siya makakapag-sorry sa buong buhay niya. Nawalan ng pasensya ang dalaga at pinagalitan siya. Saka tumalsik ng laway sa mukha niya. Makakatulong iyon sa kanya na maibsan ang kanyang galit. Tapos umalis na yung babae at yung boyfriend niya. Without knowing na dito nagsimula ang kanyang trahedya. Ngayon gusto lang ni Han-gi na mag-higanti. Kung wala siyang nakuha, sisirain niya ito. Araw-araw niyang sinusundan ang dalaga. Tingnan ng batang mag-asawa na binabayaran araw-araw. Kung hindi kumain pagkatapos ay bumili ng damit. Habang tumitingin si Han-gi, lalo siyang nagalit. Nakaisip ng paraan ng junior, ay upang lumikha ng isang bitag para sa batang babae upang tumalon sa. Ngayon habang nagbabasa ng libro ang dalaga, naghagis ng wallet ang junior ni Han-gi sa tabi niya. Nang malaman ito, nag-alinlangan ng matagal ang dalaga. Sa huli, pinili ko pa rin kunin ang wallet na iyon. Pumunta siya sa banyo at inilagay ang lahat ng pera sa kanyang bulsa. Paglabas niya ay hinabol siya ng isang lalaki. Sa wakas ay tumakbo sa isang dead end at huminto. Inagaw ng lalaki ang kanyang bag. Saka inilabas ang pera na nakakulong sa dalaga. Sinadya din niyang sabihin na kinuha sa kanya ng dalaga ang 10 million won. At gustong dalhin ang dalaga sa himpilan ng pulisya. Ngunit wala akong ganoong kalaking pera sa aking bulsa. Hiniling ng lalaki sa dalaga na mabilis na ibalik ang lahat ng pera sa kanya. Pero hindi daw niya kinuha at nagplanong umalis. Tumayo ang lalaki at sinampal siya. Pagkatapos ay nagbanta na dadalhin siya sa istasyon ng pulisya. Talagang kumuha ng pera ang babae pero hindi ganoon kalaki. Kaya lang ang dalaga ay pinilit ng lalaki na pumunta sa isang loan shark company. At napilitang pumirma sa isang promissory note. Lumipas ang isang buwan. Hinanap muli ng lalaki ang dalaga at humingi ng pera. Ngunit ang batang babae ay karaniwang hindi nakapagbayad. Sinubukan niyang tumakas ngunit sa huli ay nahuli siya. Naging matagumpay ang plano. Dinala siya ng mga juniors ni Han-gi sa red light district. Mula ngayon, kailangan na niyang manatili rito para makapagtrabaho. Kara-rating lang at binubuli. Pagbuka pa lang ng dalaga ay sinampal siya ng kapatid. Dahil nandito ka, kailangan mong makinig sa lahat ng sasabihin niya. Pagkatapos ay pinilit niyang magpalit ng damit. Sa gabi, ang batang babae ay napilitang umupo sa labas ng pinto upang tumanggap ng mga bisita. Ang kapitbahayan ay nagiging mataong, at si Han-gi ang may-ari ng mga tindahang ito. Maraming mga batang babae ang nawasak sa kanyang mga kamay. Malupit na tao si Han-gi, kapag hindi niya nakuha ang gusto niya ay sisirain niya ito.